not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure. Magandang araw po mga kaibigan, once again, welcome back to my YouTube channel. So, medyo may i-bikes tayo ngayon Pero mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin ngayong araw po na ito ay patungkol kung paano nga ba napahiya. Paano nga ba nasupalpal itong si Mike Abe? Okay? Batid ko rin mga kaibigan. Mga ka-DDS, batid ko yan. Na marami po sa inyo ang humanga rin noon kay Mike Abe. Humanga kasi, alam nyo, si Mike Abe, solid naman talaga yan dati na sumusuporta kay former President Rodrigo Duterte. Pero biglang nag-iba ang hip ng hangin. Kasi nga, di ba, nagkaroon sila ng bangayan ni Pastor Kibuloy. Kaya siguro ayaw niya sumuporta ngayon. Binabanatan niya ngayon si former President. For the long short, lahat po ng mga Duterte, binibirat po itong tungaw ko na ito, mga kaibigan. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba nasupalpal itong si Mike Abe. Mismong actually, ang sumupal pa lang naman dito sa kanya ay wala nang iba kundi si Dagunyor. Yung amo niya rin naman. Di ba? Kasi panay putak yan. Panay paninira yan sa mga Duterteng Mike Abe ho na yan, mga kaibigan. Lahat ng paninira niyan ginagawa. Okay, pero syempre before tayo magbigay ng opinion dyan, i-play muna natin ito. Ayan. Panoorin niyo po mga kaibigan. Kasi yung ano niya kasi, panay siya banat kay Duterte, kay Sara, na bakit no comment, ganito, ganyan, hindi daw umano, karapat dapat maging pangulo, no, kailangan daw umano. Ang dami nilang kaikikan, di ba? Bakit daw umano ka gano'n, no comment pagtungkol sa West Philippine Sea, no? Bakit dapat hindi daw kailangan, hindi daw karapat dapat na maging vice president, no? Gano'n. Tapos sabi niya pa na, mga sumusuporta daw umano kay Duterte, mga pro-China. May ganun ata, may something yata ang utak. Ito mga kaibigan, panoorin natin na sinabi ni Dagunyor. Mukhang hindi yata nakaano si Dagunyor dito Natin. That's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. And wala naman ang pag pinag-uusapan nga namin, sabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi ko, well, that's a good policy. So I don't think that it's Eto, ganito Nagsalita na kasi Dagunyor, wala na tayong magagawa. Okay? Actually, hindi ko alam kung paano ipagtatanggol ng mga pulahaw. Kasi nagsalita na rin naman ito. Kasi alam naman kasi natin, wala naman kasing ibibira itong si Bongbong Marcos kay Sara Duterte. Diba? Kasi unang-una, anong gagawin niya kay Sara Duterte? Na si Sara Duterte, although tahimik yan, pero gumagalaw yan. Patungkol naman kasi sa issue sa West Philippine Sea, no, mga kaibigan, hintayin niyo po maging presidente si Sara. Okay? Kasi sa mga foreign policy kasi natin, ang ano talaga dyan, ang pinakadapat talaga dyan magbigay ng palaging opinion, ang may saklaw talaga dyan, syempre ang presidente. Siya talaga dyan yung in charge dyan sa mga foreign policy ho natin. Kaya si Sara Duterte, bilang isang DepEd Secretary, wala naman, diba? Sabi nga nito ni Dagunyor, si Dagunyor na mismong nagsabi, although maganda utak ng Dagunyor ngayon na hindi rule, okay, ng Vice President, ang talking about China or magbigay ng opinion tungkol sa China. Kasi alam naman natin si Vice President, trabaho yan. Hintayin, once again, gaya na sinabi ko sa inyo, hintayin nyo muna maging pangulo yan. Okay, at lalong-lalong kami mga sumusuporta kay kay former President Rodrigo Duterte at saka kay Sara Duterte. Alam nyo kami, hindi kami pro-China. Kami hindi rin naman namin gusto ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pero ang pinaka-the best na gawin natin dyan, kaysa tayo yung magtapang-tapangan, alam niyo kung anong pinaka-the best, alam niyo kung ano, magpalakas tayo. Kasi alam ng China, ito kasing West Philippine Sea, sabi ng mga dilawan, sabi ng mga pulahaw, Duterte traidor, binintaan West Philippine Sea. Wala akong ganun. Gentleman agreement, wala pong sinabing binta or di kaya bigay. West Philippine Sea, atin pa din naman yan. Pero yung gusot dyan, para lang sa mga pulahaw na binabanatan si Duterte patungkol sa gentleman agreement umano, na sabi pagkaintindid mga tungaw, bininta daw or binigay sa China. Wala akong ganun. Ang issue sa West Philippine Sea, matagal na panahon yan. Hindi pa nakaupo si former President Rodrigo Duterte
issue na ho yan. Okay? Agawan na po yan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Although, batid naman natin lahat, West Philippine Sea, pagmamayari talaga ng Pilipinas yan. Yun nga, hindi nga lang kinikilala ng China na, kumbaga, panalo dyan ang Pilipinas pagdating dyan sa West Philippine Sea. Yan ay napatunayan sa international court talaga na pagmamayari yan ng Pilipinas. The problem is, hindi talaga inaagrihan ng China. Okay, matagal na yan. Kaya nga po mga kaibigan, wala pong binigay, wala pong bininta. Yan po yung pinakamalinaw. Kaso nga lang, minamasama lang. Paano naman natin masama yung gentleman agreement? Meron silang pag-uusap. Okay? Meron silang pag-uusap para hindi makaroon ng gera between China at saka Pilipinas. It's all about dyan sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Kaya ngayon, simpleng tayo malagay sa alanganin dahil sa ginagawa ng dugo nyo na palagi na bigla-bigla na naging pro-US. Uy, ayoko. Although, ako ayoko ng ganyan. Hindi tayo handa. Alam mo, pinakadabis, gaya ng sinabi ko, pinakadabis natin na gagawin para maitaboy natin ang China. Alam niyo kung bakit? Alam ko ano? Kasi hindi sila umagri sa desisyon ng International Court. Diba? So, ibig sabihin, ano pa ba ang option natin? Alam niyo kung ano? Magpalakas tayo. Magpalakas ang Pilipinas. Kaya ho nagiging ganyan ang China. Kaya binabuli-buli lamang ng China ang Pilipinas kasi maliit lang tayo. Mahina tayong bansa. Aminin na natin sa hindi. Mahina talaga ang Pilipinas kung ikukumpara natin sa China. Okay? Kaya kung may dapat man sisihin sa mga kaganapan sa West Philippines, alam niyo kung sino? Mga dilawan. Oo, totoo yun. Kasi kung ang ginawa nyo, ilang dekada, 3 dekada na muno ang mga dilawan. Kung ang ginawa nyo sa Pilipinas, nagpalakas kayo, hindi kayo naging kurakot ang mga government official, sana hindi ganyan, ginaganyan tayo ng China. Diba? Walang laban sa atin ng China kasi una naman talaga sana tayo umunlad kaysa sa China. Kaso nga lang, gawa ng mga dilawan, kaya ho naging ganyan ho ang sitwasyon, mga kaibigan. Binubuli-buli tayo ng China kasi alam nila na kayang-kaya ang Pilipinas. Kaya nga si Digong, imbis na makipaggera, ang ginawa ni Digong, nakipag-usap. Yun ang tinatawag na gentleman agreement. So walang masama doon. Para yun sa atin, para yun sa bayan ng Pilipino. Walang masama doon, mga kaibigan. Usapang lalaki yon. Kumbaga, may napag-usapan sila, inamin naman talaga ni Duterte yan, na walang gagalawin, yes, foods lang idadalhin doon, kasi inaangkin din ng China eh. Then, allowed lang, mangisda ang ating mga kababayan, kumbaga iniiwasan lang ni Duterte kasi ayaw talaga din ng China. Kaya ang pinakadabis natin na gagawin, magpalakas tayo. Magpalakas ang Pilipinas. Diba? 101% taboy ang mga yan. Kung mas malakas na sana tayo, kaso matagal pa na panahon yun. Dahil ang mga government official natin, marami dyan corrupt. Kaya ganun. Imbis na magpalakas ang bansa natin, imbis umunlad ang bansa natin, nalulugmok tayo sa kumunoy. Katulad yan ngayon sa mga nangyayari ngayon sa PCSO. Grabe ka, PCSO. Nakakalungkot. PCSO, mga kaibigan na, nalulungkot ako. Alam niyo kung bakit? Ang PCSO ngayon, grabe ho. That's a very, very unexpected na ganyan ho ang mangyari. Halos araw-araw, kahapon, mayroon naman na report na sa ilang ilang milyon yun. Nasa 200 million yata. No? So, grabe, sabi ko, yung hindi na yan, hindi na siya normal. Yung mga kaganapan sa PCSO, hindi siya normal. Abnormal siya ho, mga kaibigan. Mani mo naman, mantakin mo linggo-linggo. Halos wala pang linggo, may nananalo na. Diba? So, ganyan ho sila kagarapalan po ng mga piso nila, mga kaibigan. Yan po yung sa akin. Diba? Kaya sa mga nagtatanggol kay Dagunyon, nagtatanggol sa administrasyon na ito, mag-isip kayong mabuti. Mga tungaw kayo. Ito palas, patungkol doon sa pagka-suspended. Although ngayon nagagalaiting, ngayon gaganapin ang Maisog Rally sa Tagum City. Kaso nga lang, ayon kay Gob, okay? Nung siya ay nagpayag na magkaroon ng rally ang Maisog, doon sa Tagum, na kung saan inaasahan ng 100,000 or more ang inaasahan na agad na dadalo sa Maisog Rally sa Tagum. The problem is, mga kaibigan, ayun po sa kanya, yun ang nakikita niya dahilan kung bakit siya sinuspended ng 2 months. Okay, may perma ito, may pahintulot ito from the Office of the President. Kasi ayun nga po sa kanya, kaya umano siya pinag-initan. Kasi dahil sa pag-expose niya ng ayuda scam, na ito yung mga kaibigan ay ginawa ng Tingog Party List. At sino nga ba ang nabibilong sa Tingog Party List? Si Nograles, si
tambaluslos kung sino-sino pang mga nasa Congress. Kaya nagagalit sila kay Gub. Mahirap ngayon pag hindi ka kaalyado nitong administrasyon na ito. Yan po ang katotohanan. Okay? Kaya ngayon, ang sabi niya po kahapon na hindi lamang 100,000. Siyempre, may supporters si Duterte. Maiba din ang supporters ni Gob doon ng Tagum City. Eh, naasahan kung yung mga dadalo doon na supporters ni Duterte to support Duterte is aabot ng 100,000. Ngayon, is inaasahan daw umano ay susubra pa. Dahil nga, doon sa pag ginawa nila kay Gub, kamanin mo ganun-ganun, ano ka ng taong bayan, sabay sa basta-basta ka na igagano na hindi, parang hindi man lang dumaan sa kung maayos na na due process, no? So nakakalungkot ang administrasyon na ito. Huwag niyo pong hintayin na magalit ang taong bayan. Maging si Duterte nagbigay na po ng warning. Yun lang po. Maraming salamat.